Gisubay sa Brigada News FM Cagayan de Oro ang mga nagunang tindahan sa school supplies sa syudad. Apan mingaw pa ang palit sa mga customers karong panahon na. Itandi matud pa sa mga miaging katuigan na mas dagsa ang mga mamalitay sa mga gamit pang eskwela. Wala pa sa karon kay ngano kanang bag-o pa man kanang pa-open class pa man karon. So kuan kanang nagtigiti kanang paniani pang mga tao diri man. Kasagaran gina expected sir rush hour kanang dito na sa mga last week no. Oh, mga last week na gyud ang daghan gyud ana mang palit gyud diri. Si Mrs. Divina Tagarda, mintras dili padasok ang mga mamalitay, karon palang daan, namili na siya og notebooks para sa iyang apo. Apan tungod sa taas nga presyo sa mga school supplies, padiskartihan na lang matud pa sa pagpamalit nga muigo sa budget. Kay first time na ako nagpalit para sa iya ha. Yang mama may kapalit. Pero nagpili-pili po ko mga ka nang barato-barato. Mahinumdumahan nga miaging simana lang nga nagpagawas ang Department of Trade and Industry og a price guide sa mga school supplies. Mi pasidaan usab ang DTI Northern Mindanao batok sa mga mapahimuslanon nga mga negosyante nga mag-overpricing sa mga ginabaligya nga school supplies. Pananglit dunay mga establishmento nga mula pa sa gitakda nga presyo mamahimong makig-alayon ang konsumante sa Consumers Welfare Desk alang sa mga pagreklamo. Together man gud sa to ang Local Price Coordinating Council no active kaayo ta with our LPCC, so pwede pud na sila nga masirado ang ilahang mga negosyo or ang ilahang mga business permits no ma-cancel kini siya. Subay niini, sugda na sab sa DTI ang massive nga monitoring sa mga merkado o mga establishmento kauban ng Local Price Coordinating Council. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News.